Welcome to our little countryside life here in rural Korea, where farming, family, and simple joys are part of our everyday life. Come along with us! Hello mga kabisdak! Magandang araw po sa ating lahat. May langaw man nakapasok sa ating sasakyan. Oy. Welcome back to our channel guys! Welcome back sa ating provincial life. Ako lang po for today's vlog. Ako lang po ngayon kasi papunta po tayo sa trabaho. Nag-drop muna ako dito sa sentro ng ating bayan. Today is Huwebes, August 20. So open market day. At matagal ko na talaga itong pinaplano na, di ba, pinakita ko sa inyo last time yung ukayan dito sa malapit po sa open market. Pumasok kami dyan last time with the boys. Pero hindi kami nagtagal kasi walang nakita yung mga boys na panlalaki. Wala kasi siyang panlalaki pero mayroon siyang pangbabae. Hindi kami nag-ukay. So this time, inagahan ko talaga. Now is 12:50. Lunch break pa sila. Siguro 1 p.m. mag-open na yung ukayan. Maliit lang siya na guys. Hindi siya yung para siyang boutique. 'Di ba nakita nyo last time? Close pa siya. So samahan niyo po ako mag-ukay for the first time dito sa probinsya. 5 years na ako dito guys. Never pa po akong nakapag-ukay. Sa city, nakapag-ukay po ako kasi may nakita akong ukayan doon. Dito, wala pa. Ngayon pa lang mangyayari. Tapos ipapakita ko sa inyo, mag-try on haul tayo pagka-uwi natin sa bahay mamaya. Papasok tayo ngayon sa Hagwon kasi may klase po tayo. First is dito sa ukayan. At sabi din ni DE, magtatanong ako sa presyo ng mga bawang kasi kulang yung bawang natin this year. 'Di ba? Kunti lang yung harvest ni Bianan. So, bibili tayo ng bawang. Mag-i-inquire muna ako sa presyo. Then, bibili kami siguro next month, next week. Titingnan natin kung magbaba na yung presyo ng bawang. Meron pa naman kaming bawang sa bahay. Pero, pag sa kimjang na, November, yung kimchi making, kailangan natin ng maraming bawang talaga. So, I don't know kung aabot yung aming bawang ngayon, yung harvest namin. Malapit na pong mag-1. Nag-early lunch po ako. Pero nagdala ako ditong itong isa sa mga napakaraming binigay ni ate and kuya A. Masarap pala to guys. First time, nandito na naman ang langaw. Anuin ko yan. Huhulihin ko yan mamaya. First time ko pong makatikim ng chips ahoy. At para po siyang amazed ako dahil syllable. Parang sa tissue lang, wet tissue lang ba Kung hindi mo maubos, isarado mo lang siya. Wow, ang galing! Hindi pa ako nag-lip balm kasi kakain po ako nito. Masarap siya guys, but mamaya na lang yan. Nagdala po talaga ako ng tinidor and itong Korean melon, itong chame. Kasi kakain ako, while waiting, kakain na lang tayo para hindi po ako magutom mamaya sa klase. Yan. And then, kwento-kwento na lang muna bago, while waiting for the, Hindi ko nadala yung ating mic. May tubig naman po ako dito. Thank you, Ate Rose and Kuya Mark. Ito po yung galing Hawaii. Dala-dala ko po yan kung saan ako magpunta. Ang sarap niya guys.
Ang sarap. Oh, lamok. Langaw. I-open nga natin. 우선 원주 방향 원주 매질이 Waka. Ito na guys. Alam niyo, nagustuhan ko ito ni LA. Soft and chewy cookie siya guys. Yan oh, kain. Thank you Ate Ian, Kuya E. Masarap pala to. Isa pa nga. I-share ko itong ating chips sa ating mga estudyante. Hindi ko naman ibibigay lahat. Kasi naalala ko, ang sabi pala nila sa akin, nag-request sila sa akin last time na gusto nilang mag-snack party daw kami for 10 minutes. So everybody should bring daw snacks. I think nag-agree ako, hindi ko na maalala. So ito na nga, yung panghuli ko na klase ng mga grade 5 students, babais lang lahat 5. Mababait sila guys, tapos masunurin. Kaya kung minsan may mga request sila, pinagbibigyan ko. Tapos yun nga, minsan parang na-over na yung mga bata. Sabi ko, gusto nila na mag-games na lang, 20 minutes game, 30 minutes daw study. Sabi ko, hindi kasi sayang yung oras. Sabi nila, napapagod na kami sa kaka-study teacher, sa school study, dito sa academy study, sa bahay study. Puro na lang daw sila study. So, napapagod din daw sila, kaya minsan gusto nilang maglaro. 50 minutes kasi yung klase natin. So, teacher, pwede bang 20 minutes laro, 30 minutes lang yung study kasi napapagod yung utak daw nila. Sabi ko, hindi. Kasi, okay lang 10 minutes sa laro. Tapos sa 40 minutes study, okay ako doon. Nag-ano talaga, sige na teacher kasi pagod ako. Tapos pagod daw sila sa kaka-study. Sabi ko, ba't kayo pumunta dito kung gusto nyo lang, gusto nyo maglaro? Hindi ito playground, itong ating hagwon. Bakit kayo pumunta dito sa ating klase? Bakit kayo nag-enroll sa klase natin kung napapagod na pala kayo sa pag-study? Kung gusto nyo maglaro, wag kayong pumasok. Doon kayo sa playground. Yun, nagtanong ako, bakit kayo pumasok sa klase natin kung ayaw nyo mag-study? Sabi ng mga bata, kasi pinapasok kami ng mama. Gusto ng mama na matuto kami ng English. O hindi, mag-study tayo. Napapagod kami. Mga bata talaga. Naalala ko rin nung kabataan ko mga kabisdak, hindi naman sa tamad ako mag-aral, pero nakakapagod talaga. Nung bata pa ako, gusto kong lumaki agad, gusto kong magkatrabaho. Pero ngayong malaki na ako, na matanda na ako, adult na ako, gusto ko nang bumalik sa pagkabata. Oh, 'di ba? 'Di ba? Hindi mo maintindihan talaga ang tao. Nung mga bata pa tayo, gusto nating lumaki agad, nagmamadali tayong maging adult kasi nagagawa natin lahat. Tapos ngayong adult na tayo, gusto naman natin ng freedom. Gusto nating maging bata na walang iniisip na mga bills, responsibilidad, laro lang, kain, tulog. Ay, yan talaga ang buhay mga kabisdak, no? So kung kayo mga bata ngayon, enjoy lang. Kasi pag maging matanda, wag kayong magmadaling lumaki. Wag kayong magmadaling mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend. I-enjoy nyo po ang inyong buhay. Ay nako. Alam nyo po, almost 1 na. Pero may ikikwento ako sa inyo. Alam nyo po, kahapon is nag-away kami ni DE. Dahil itong sasakyan na to, di ba ginagamit man ito ng mga boys. So, ang mga boys kasi,
I know na napapagod sila galing trabaho. And I know na habit po nila yun. Kasi kilala ko yung mga pinsan ko, mga kabistak. Habit na nila, yung mga basura nila is kung saan-saan nila tinatapon. Like yung snacks, yung plastic ng snacks. Kung saan-saan na nila sinisikit ka ng isuksok ba? Kung asa lang isuksok. Itong sasakyan na to, 'di ba, sa akin man to. So minsan sila yung gumagamit. Yung mga yung mga ganito, yung mga beer, yung mga mga bote, water bottle, yung mga guantes, hindi ko na ipapakita, yung guantes doon, working gloves, nanto, sinisiksik lang nila guys, kung saan saan. Ako naiintindihan ko yun kasi ang habit namin, yung alam ko po yung Pinoy habit, hindi naman lahat, pero yun nga, yung hindi ba organized, hindi rin malinis, hindi rin dugyot, so ganon, ayaw ni Diin ng ganon. Sabi niya, hindi nila ito sasakyan, bakit nila ginagawa yun? Okay lang kung ako gumawa, si Ellie gumawa kasi sasakyan daw namin, sila is nakikigamit lang, bakit hindi daw sila marunong magrespeto sa may-ari daw? So sabi ko, hindi naman ganon, lang sila, sabi ko, napapagod lang sila, ako na maglinis, sabi ko, ako na maglinis. Ako na rin ang kakausap sa mga boys na hindi i-change yung ba or i-improve yung ganun ba, yung habit ba na kung saan lang tinatapon yung mga basura, yung mga bagay-bagay, yung mga tools hindi binabalik sa lalagyanan, ganun ba? Hindi naman nila sinasadya, sadyang habit po nila iyon, bad habit, ayaw ni DE. So ang nangyayari, ako yung niraratatan ni DE, kami ni DE yung ganito kasi panig ako ng mga boys, si DE. So kami yung clash. So kahapon nag-away kami, mga kabistak, sabi niya, bakit mo laging tinatakpan yung mga boys, bakit mo laging parang ini-spoil ko daw, ganun. Tama naman si DE, pero ako kasi guys is ayaw ko nang may damdamin na ayoko na masama yung loob nila, although mali naman talaga nila. So sabi ko, ako nang kakausap in a good way, kind way, kasi kapag si D ang kumausap, ay nako, hindi nyo magugustuhan yung tono, yung prangka na pagkasabi niya. Ang mga Koreans kasi is may sila yung etiquette, yung kapag hindi sa'yo yung bagay, iniingatan nila yan, mga kabisdak. Kapag nanghiram ka, kung paano mo siya nakuha, gano'n din yung pagbalik mo. Kung nanghiram ka na sa sasakyan, nahihiya silang alam niyo na yung ibig ko sabihin. Hindi naman sa mga walang etiquette, walang value yung aking mga pero habit na kasi, naintindihan nyo guys, habit. Yun ang ayaw ni DE. Halimbawa, kung nagliletsyon sila sa labas ng aming bahay, yung mga balahibo ng manok, kung saan lang, ganun ba? Mahirap po sa part ko kasi nasa gitna ako, mga kabisdak. Tapos alam ko na ganoon ang habit ng dapat baguhin yung habit na gano'n. Dapat maging considerate din tayo ba sa owner ng bahay, owner ng lugar. Hindi yung gano'n din kasi kami sa bahay namin. Ako, alam nyo, nagbago po ako dito sa Korea. Natutunan ko po yung mga bagay na yun from DE and his family. Ano ang mga Koreans, mga kabisdak? Marunong po silang tumanaw ng value ang mga Koreans kasi is meron itong etiquette na tinatawag, which is good. Sana ay matutunan din yun ng aking mga pinsan. Yun nga, kailangan kong kausapin. Ako kasi is nag-aalangan akong kumausap kasi ayaw ko na sumama yung loob. I don't know kung paano ko sasabihin. Kasi ako naranasan ko rin yan guys. Sumama ang loob ko. Marami akong na-learn talaga dito sa Korea. As in. Paano ko ba sasabihin? Paki-comment sa comment section, mga kabisdak. Alam niyo na si DE. Ratatat talaga yan. Kung babae yan si DE, bungangera siya. Ay. Pero tama, may point naman siya, mga kabisdak. May point po si DE. Alam ko yun.
Kaya alam niyo na, ang hirap po sa sitwasyon ko. Mas minsan naiisip ko mas mabuti pa siguro kung yung mga farmers namin ay hindi ko kapamilya. Kasi ako yung nahihirapan, mga kabistak talaga. Mahirap for me. So tara na. Tingnan natin kung ano mabibili natin. Oh, ito may cash po ako dito. Oh, nagdala talaga ako ng cash. Oh, ito matagal ko na ito na purse. Lagi kong yan, dala ko pa yan from Philippines. 2017 to. Oh, almost 10 years na ito, guys. Tara na. Alam nyo, dito po ako dati nagtuturo. Wala guys, ano pa sila? It's 1:15 na. Ang sabi doon, until 1 p.m. yung lunch break. Pero wala pa man, close pa man until now. I think bukas is punta tayo sa salon bukas. Gagamitin natin yung coupon na binigay sa atin ni Bianan. Yung coupon na yon is for salon talaga. Ang mga matatanda kasi dito sa probinsya namin, mayroon po silang allowance, perm allowance. So ginagamit lang yun sa salon. Binigay sa atin Bianan, ako yung gagamit daw. It's 1:30 na guys. Hindi pa rin nagbubukas yung ukay. So next time na lang tayo or mamaya. Baka kasi 1:30 or late lang yung nagbabantay or baka nagkasakit. Baka nag-absent yung nagbabantay sa ukay kaya wala pong tao, close. And this time, kailangan ko na pong pumasok sa Hagwon. So, may dumating ditong parent, mga kabisdak, nanay siya. I don't know kung nanay ba siya ng aking estudyante. Hinahanap niya si Wonjang. Si Wonjang Lim ay ang may-ari po ng academy na to at teacher din po si Wonjang Lim. May dala siyang sobre, pera yata yung laman. I think tuition. Wala man si Wonjang Lim, sabi ko bumalik na lang siya mga 4 o'clock. Sabi niya, opo daw, babalik daw siya. Mahal po ang tuition ng Hagwon. I think nasa mga 200,000 per month. Itong Hagwon namin. Nasa, siya guys, 200,000, 8,000 pesos po ang tuition sa isang buwan. Tapos yung klase dito guys, halimbawa sa akin, once a week lang yung klase. Kay Teacher Jackie, I think twice a week lang. Ito po yung presyuhan dito guys. Tingnan nyo yan. 210,000. Chudong means elementary. Sa isang buwan, meron silang 1,050 minutes na klase. So yung ganun kamahal. Dumating na yung aking estudyante. Nasa Daiso po tayo. Bibili lang ako ng sponge scrub. Nagmamadali ako guys kasi ako yung magpipick up kay Dudong and Lungkoy sa Eco House. At 6 o'clock kasi sila natatapos sa trabaho guys. Ngayon is 5. So magmamadali tayo dahil may 35 minutes pa tayong biyahe. Gusto ko yung gamit ko ngayon ba pero wala na silang, mabilis siyang mag-sold out guys. Wala na. Hindi ko mahanap guys yung ginagamit ko ngayon. Papakita ko sa inyo sa bahay. So ito na lang. Umuulan po. Sana hindi siya lumakas.
5:46 po tayo nakarating mga kabisda. Dito po sila nag-harvest ng sili ngayon. Ang dami po nilang, yan po blackberries. Tabi niya is green apples. Ang daming bunga ng green apples guys. Doon po, yung pula na bubong, dyan, school ni LE. 2 days na pong pumapasok dito sina Lungkoy at Dudong namimitas na mga sili, ibang variety po na sili, Asaki ang tawag dito sa Korea. Nasa loob po sila ng eco house at ang hahaba po ng eco house nila dito guys. Nakita ko po yung owner, nagpaalam ako kung pwede bang mamitas, tikman ko yung kanilang blackberries guys. Pumayag naman, ang sabi i-harvest ko daw lahat kasi sayang hindi po nila ito pinapansin kasi maasim daw. So itry natin ko talagang maasim ba nga. Ayan ang sagot sa katanungan ko kung bakit hindi nila pinapansin itong mga blackberries kasi ano siya maasim guys. Eto nakachamba ako nitong isa. Ito lang yung nag-iisang medyo matamis, 50% 60% matamis, 40% maasim. Pero itong isang blackberry lang pero mostly yung natikman ko maasim siya. So ito, tapos na po silang mag-harvest. Itong si Dodo ang sinabi sa akin, itong Asaki na chili daw. Para po siyang tintin ng aso. Itong si Dodong kung ano-ano na lang ang ini-imagine. So ang sabi ng may-ari, kung gusto naming i-harvest yung mga apples nila ay pwede din kaming magdala. Itong si Dodong Anlungkoy kanina, nag-snacks na ng mga apples. Itong apples sa gilid ng kalsada. Naara ba sila ng apple? Ha? Kuha ko na kun. Be. Karing green, wa ni kuha Green, may green. Daray. Ano ito Apa? Mga sana na lujudan na naikuan. Kini anda na adyo si Zayku. Ano ito na ito? Daot? Ito nga ay anong palisod na. Sabi yung black na Ito po yung gamit ko guys. Ito yung sinasabi, hinahanap ko na sponge scrub. Ano lang, hawakan mo lang ganun, tas scrub mo. Ang galing. Gusto ko yan pero wala nang stock. Ito yung ito lang yung nakita natin. So dito na natin siya sapit. Ganyan. Okay. Ngayon po is nagluluto ako ng adobo. Kumakain po si LE ng adobo. Paborito na niya ang adobo. Dati hindi niya pinapansin. But lately, since last month, kumakain ng adobo. Ito siya guys. Ang ginagawa ko, pinapalabas ko muna yung mantika ng baboy. Tapos kapag lumabas yung mantika, igigisa ko yung bawang at sibuyas. Tapos lagyan ng toyo, asukal, paminta at seasoning. Suka din, suka tuyo. 'Di ba market day man ngayon? Ay, si Bianan. Pumunta po sa bayan, may pasalubong po siyang kwabegi. Alam kasi niya na paborito to ng kanyang apong si LE. Ayan Twisted donut. Sushi. Love talaga niya si LE guys. At ito yung pulse na nakuha natin sa chili farm kanina. Tikman po natin. Kapag ganitong hindi maganda yung kutis guys, meaning hindi po ito in-sprayhan, wala po itong pesticide kapag ganito yung itsura. Yan kapag ganyan. Kita nyo yan, kapag may mga imperfection na ganito, wala po yung spray. Natural po yan. Si LE, naghapunan na po yun sa center. Pero nagluluto pa rin ako in case na gusto niya kumain.
Legit matamis. Kahit medyo pangit siya guys, matamis. Mm. Matamis ito na apple. Ano yun? Ano kayang variety ito? Napaka-juicy. Meron pa tayong green apple. Medyo maasim. Maasim siya at makapal yung kanyang balat. Ito masarap talaga. I don't know kung sino. Yung padala niya, yung half nito, binigay namin kay Mianan. Siguro katrabaho ni DE sa pagiging barangay kagawad. Ito. Ito pang bata yan guys. Seaweed flake stick. Yung durog na seaweed. Yung paborito ni LE. Yan po yan siya. Nakastick po siya. Ito naman, yung seaweed na iihaw mo siya guys. Tapos ito naman, fried chips. Wrong grammar naman sila. Frying chips daw. Fried chips yan. Ang napansin ko dito sa Korea, siguro sinasadya din nila para makakuha ng atensyon. Mga mali-mali yung kanilang grammar. Sinasadya. I think sinasadya po nila yan. Frying chip. Hindi pala. Frying chips pala talaga. Titikman natin to. And ito, in sesame oil na gold blend manjun gim. Gim na may sesame oil. Sesame and perilla oil. Pinagsama pala. Okay, so sesame and perilla oil. Ito, may ganito na kami. Yan. Masarap to. Ito, pakipakita ko sa inyo to. Tatapusin ko yan. Pero ito, titikman ko muna for you guys. Fried na nga siya, hindi siya frying. Fried na po. Tapos na prito. Ayan. Piniritong seaweed. Oh my God, masarap to. Hala. Sarap to guys. Pwedeng pambaon ng mga bata. Masarap pala. Tatabi natin for LE. Masarap siya. Yung ganitong adobo, guys ba? Ito yung gusto ni LE. Yan, gusto ko din to, guys. Ay, ang sarap ng amoy ko. Kung maaamoy nyo lang sana, napakasarap. Napakabango. 포기 안 돼. Tapos na kaming mag-shower na LE, ganito talaga ang buhok ko after blow dry. Kaya need na nating ipa-treatment kasi dry and frizzy po siya. Ayan o. So, maraming salamat kay Minso and Hira. Minso, Hira, no mo gumawa yo. Si Minso at si Hira pa lang nagpadala ng mga game. Parang ano yun, rest back nila sa padala ni Ate A. They are so thankful to Ate A and Kuya A and sa amin daw. Kaya pinadalhan kami ng mga game. Salamat! Thank you so much, Minsu and Hira. So, ayun mga kabistak, si DE is late po siyang uuwi tonight kasi bukas magtatanim sila ng mga cabbage. So, today is nire-ready na nila yung field.
bukas, o abangan niyo po bukas mag-vlog, mag-short video daw si DE sa kanilang pagtatanim ng cabbage. Yan po ay part ng kanilang duty sa pagiging barangay kagawad, something ganun. At yung mga cabbage na itatanim nila, i-harvest po nila on Kimjang around November. At yan po ay ipamimigay sa lahat ng mga residents dito sa aming bayan. Yung mga disabled, yung mga matatanda, yung nag-iisa, yung hindi na kaya po ang trabaho sa paggawa ng kimchi, yun po ang ibibigay nilang kimchi. So tomorrow, magtatanim na sila ng mga napa cabbage. Opo, kaya busy-busy si DE ngayon. Abangan niyo po ang ating next vlog bukas, ang pagtatanim nila DE ng cabbage and pagtatanggal ng tahi sa daliri ni Saldi. And bukas, I don't know, plano ko lang pumunta sa bayan para magpagupit and magpa-treatment at babalikan po natin ang ukayan. Baka ano na, baka open sila bukas, 'di ba? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin ngayong araw. See you on our next vlog mga kabisdak. If you enjoyed this episode, please hype. Please hype your favorite video sa ating channel para po may makadiscover na ibang viewers. Maraming salamat mga kabisdak. Ingat lahat!